at kalahating taon na ako dito sa Taiwan. Pero wala pa ring ipon. Kahit nga wala pa ring ipon, nagdesisyon ako umuwi ng Pinas para magbakasyon. Dahil sa sitwasyon nga namin, medyo may kahirapan nga. Hindi naman ganun nakalakas ang nanay namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit walang pera, go. Nakita lang si inay. 2 weeks lang ako nagbakasyon sa Pinas. Sa loob ng 2 weeks, kahit papaano, iniyaya ko itong mga pamangkin ko at ang anak ko na kumain sa labas. Para na rin magkaroon ng memories yung pag-uwi ko ng Pinas. Ito nga, tapos na kaming kumain. Pero silang tatlo, hindi pa rin tapos sa pag-aasaran. Sakit na yung bunganga mo, kakasita. Ayaw pa rin magsitigil. Pati ako sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman, mahilig ako sa mga gulay at sa mga shell. Pero hindi ko inaasahan. Itong anak ko ay magiging paborito rin na talaga namang binabalik-balikan niya. Meron pa nga sa pinggan niya. Maya't maya ay kukuha ulit siya. Hindi nga kami nakakapagluto ng ganito sa bahay. Dito lang kami nakakain ng shell. Sa Ilocano, ang tawag namin dyan ay kuri. Kinukuha namin sa bukid. Sarap din tong i-adobo. Kaya lang sa restaurant na to, ginawa nilang luto ay gata. Ito din yung pamangkin ko. Sobrang nagustuhan rin niya yung shell. Paborito niya kasi ang gata. At isa rin sa paborito niyang ulam ay ang laing na gata. Pagkatapos nga namin kumain, laro naman kami. Dito lang din sa loob ng mall. Gusto nga nila ay maglaro daw ng bowling. Pinagbigyan ko na rin sila. Wala ngang warm up. Yan, ang bola ay pumunta sa gilid. Nung nabuhay na nga yung dugo nila, yun, tuwang-tuwa. Higit na rin naka-strike. Siyempre, ito na rin yung pinaka-banding namin. Nilubos-lubos ko na rin. Sa bigat nga ng bola ng bowling, kala ko nga ay hindi kakayanin ng pamangkin ko na ihagis ang bola. Dahil sobrang payat naman kasi niya. Pero wag ka, ang ganda ng tira. Bandang huli nga ay tinalo pa niya yung mga kuya at ate niya. At mas mataas pa ang score niya.